Dasal lang namin natitigaw ka. Ganyan yung bagong TV natin ngayon. Amen. Sige, ayun. Puri ng Lord mga kapatid. I think Oo, bago yan. Kailangan natin titigan yung nakatayo. seamless. Hallelujah. So, yan. Pagpalang kami mga kapatid. Amen. Amen. Salamat ng Lord. Maganda tong... Huwag kayo tumigil sa likod dito. Amen. Kasi minsan lang natin nakita yun. Hindi bago ko eh. Bago. Hallelujah. Yung TV ko eh. Okay lang yun. Amen. Papalitan ni Lord ng bago yan. So, nandito tayo sa giving, mga kapatid. The grace of giving. Amen. Siguro, na-miss nyo ako. Yes. Sobra ko eh. Hallelujah. Sobra siya naman. Yes. Gusto ko kasi yung nami-miss nyo ako eh. Yan o. Para may thrill ba? Amen. Bakit So, tugit pala? okay mga kapatid, magkasama tayo. Tapos na yung pinapagawa ng Lord sa buhay ng Kuya Eli. At tayo po muli ay papalaot. Amen. So, dito tayo mga kapatid sa giving. So, ating pag-usapan ay patungkol doon sa 2 Corinthians 8, 1-9. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi na dito mga kapatid that grace can hardly be more practical in the Christian life than when in touch of finances, especially our giving. Giving under the law was compulsory, requiring various sa Old Testament tithes, ito yung 10% and offering. But under, sabi niya, the Old Testament law, believers gave in order to believe dahil naniniwala sila na pagpapalain sila ng Diyos. Yun yung mindset nila. But under the New Testament, grace, believers give because they are already blessed. Yes. Amen. Jesus Christ freed us from the requirements of the law so that we could respond to His wonderful gift for eternal life, mga kapatid. So while legalistic giving focuses on the outward act and amount, grace giving focuses on the inner motives because of the love of Christ Jesus. Amen. Ito po yung pag-usapan natin mga kapatid tungkol po sa giving. Ito yung verse natin, 2 Corinthians 8, verse 1-9. Sabi niya, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with abundance, joy, which has overflowed in rich generosity. Mga taga-Macedonia, mga kapatid, mahirap po sila. Kumbaga, yung dumadaan sila ng napakatinding hirap. Pero nagkaroon sila sa kanilang mga puso ng pagbibigay na hindi rason ng kahirapan, mga kapatid. Sabi niya, for I am testify, sabi niya Apostle Paul na for I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. Sa kahirapan nila, mga kapatid, ang inisip ng Apostle Paul, hanggang doon lang, pero beyond pa doon sa nakita niya, mga kapatid. So, and they did it for their own free will. So, they begged us again and again. Ang maganda rito, mga kapatid, nag-beg pa sila. Paul, kunin mo to, ito pa. Amen? And they beg us again and again for the privilege of sharing in the gift of the believers in Jerusalem. And they even did more than and had hope, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Sa 6, sabi niya, so we have urged Titus, who encouraged your giving in the first place. Si Titus, mga kapatid, ang nag-encourage sa kanila ng una, to return to you and encourage you to finish this ministry of giving.
since you excel in many ways, in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love for us, I want you to excel also in this gracious act of living. Alam niyo kapatid, nung ginagawa ko ito, sabi ko, Lord, sa akin, ako po ito. At nais ko, Lord, na ibahagi po ito dahil ako ito. Marami ko, Lord, pagkukulang. Hindi ako nakabot, Lord, sa iyong panuntunan. Pero, Lord, ibahagi ko po ito sa aking mga kapatid. Ako to mga kapatid, nakita ko po ito na sabi ko, Lord, nagkulang po ako sa iyo. Sabi niya, I am not commanding you to do this, but I am testing you how genuine love is by comparing it with eagerness of the other churches. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though, sabi niya, He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Napakabuti ang Diyos mga kapatid. Kaya sabi kanina doon na by the law, ang mindset ng tao mga kapatid, pag nagbigay sila, mabibless sila. But sa atin, sa New Testament, sa buhay natin bilang Kristiyano mga kapatid, hindi yung mindset natin dahil na-bless na tayo. Pinagpala na po tayo. Amen? Sabi niya, the character of grace giving, mga kapatid. Ang number, sabi niya, grace giving is not eliminated by poverty. Hindi ito nasusukat mga kapatid, hindi ibig sabihin na mahirap tayo, hindi na tayo magbibigay. Amen? Nung nakita natin doon sa yung mga taga-Korinto mga kapatid, na sinabi niya doon na hindi hadlang yung kahirapan nila sa kanilang pagbibigay. Hindi hadlang yung kahirapan nila sa pagbigay nila yung sarili nila, yung pagkatao nila sa Panginoong Diyos. Hindi sila nag-complain, bagkus nagano sila, nagbigay pa na nagbigay. You will expect ni Paul na ibibigay nila beyond pa doon. They give far more. Sabi niya doon mga kapatid. Amen. Sabi niya dito na, now I want you to know, dear brothers and sisters, that God is His kindness is done through the churches in Macedonia. Amen. Sabi, the people in Macedonia had been persecuted and were destitute. Their living and their goods had been taken from them. Mahirap ang buhay ng mga kapatid yung taga-Macedonia ng araw. At minsan mga kapatid, dumadaan po tayo dyan, hindi tayo excuse sa mga pinagdaanan nila. At hindi yan excuse din para sa atin mga kapatid, para hindi tayo magbigay. Ang nakikita ko ito mga kapatid, inuna nila ang Diyos para sa Panginoon. Hindi nila inuna yung para sa tiyan nila. Dahil naniniwala sila mga kapatid, ang mindset nila na-bless na sila. At yun din dapat sa atin mga kapatid, na-bless na tayo, dapat tayo magbigay in return. Paano yung pag-response natin doon sa pagpapala na natamo na natin sa Diyos, yun, kanong natin ngayon sa sarili natin, kung paano din tayo mag-response doon. Doon sa ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi ang Lord mga kapatid, ibinigay ng lahat sa atin. Sabi niya na kanina doon na, mayaman siya pero nagpakirap siya para maging mayaman lang po tayo. Now, how to be, paano tayo mag-response doon mga kapatid? Kaya nung ginagawa ko ito mga kapatid, na sabi ko, Lord, walang-wala ako sa iyo, hindi ako karapat-dapat na tumayo pa sa iyo. Hindi man, Lord, ako karapat-dapat na kahit banggitin ko man yung pangalan mo, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi ko, Lord, maraming salamat dahil pinakita mo ang mga bagay na to. Sabi niya, while their standard of living had changed, their standard of life did not, mga kapatid. Nagbago man yung sa standard yung pamumuhay nila. Pero yung life nila, hindi. Yung standard ng living nila, nagbago man, mahirap man sila. Pero yung standard of life nila, hindi nagbago po yun para sa Panginoong Diyos. So, number 2, grace giving is not energized by pressure. Hindi po sila napipilitan. The people in Macedonia did not have a pressure to give, to be give. They begged Paul to take the gift. Nag-beg pa sila sa kay Paul. Sabi niya na, then they did it their own free will. Hindi sila nagpipilitan. They beg us again and again for the privilege of sharing the gift of the believers in Jerusalem. Nagbigay sila, sabi niya, nag-beg again and again and again and again. Despite dun sa dinadanas nila mga kapatid na kahirapan. Destitute, mahirap na buhay, pamumuhay. The grace giving means that we give out of our heart because we want to.
Hindi tayo napipilitan. Sometimes people will become upset when the church teaches about giving. Yan ako mga kapatid dati. Pag meron ulit ako, bakit ito na naman? Ito na naman, giving na naman, giving na naman. They become upset because their treasure is not found in their church, in the church. If your treasure is found in Jesus and what Jesus loves, the church, then your heart will be there also. Sabi niya na, where is your treasures, mga kapatid? Tinanong ko yan sa aking sarili. And where your treasure is, there is desire of your heart will also be, mga kapatid. Kung saan yung treasure natin, saan yung desire ng puso natin, mga kapatid, na andoon. At nung naabutan ko ito, mga kapatid, na parte doon sa itong Luke 9, Luke 12, doon ako nagtanong sa Panginoon. Number 3, sabi, grace giving is not excused by performance. Since excel in many ways, in your faith, in your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, sabi niya, in your love from us, I want you to excel also in gracious of act of giving. Speaking, sabi niya, there is no performance or service we can perform, whether in the preaching, teaching, speaking, faith, knowledge, diligence, love, that is a substitute for grace giving, mga kapatid. Hindi natin dapat kahit ano yung katayuan natin. Katulad nung sinabi ng kapatid kanina, nung bago tayo mag-opening prayer, mga kapatid. Na hindi natin konting kakarampot na meron tayo. Hindi natin pagmalaki sa harapan ng Diyos, mga kapatid, kundi iluhod tayo sa Diyos na magpasalamat at meron tayong ganung kakarampot. Amen. Sabi niya, grace giving is not enforced by power. The Apostle Paul did not commanded anyone to give. Hindi nag-command, mga kapatid, si Apostle Paul. And we are motivated by love of Jesus to give. Sabi niya na, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Amen, mga kapatid. Napakabuti ang Diyos. Ang mindset kasi nung unang araw, nung panahon, mga kapatid, ng Old Testament, magbigay sila, pagpapalain sila. But in our days, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, magbigay tayo dahil na-bless na po tayo. Nandyan na po yung pagpapala sa atin. Nandyan na, ang tanong lang kung paano tayo mag-response doon sa pagpapala na meron tayo sa Panginoon. Sabi niya na, in the light of gospel giving is nothing to us. In the light of the gospel, kung kilala natin, mga kapatid, kung in-acknowledge natin kung ang gospel ng Panginoong Diyos, giving is nothing to us. Hindi na kailangan hindi na kailangan mapilit o ano man yung sabihin pa, mga kapatid. Kusa po na bumukal yan sa ating mga puso. At hindi lang tayo basta magbigay. Magbigay ka ng sobra-sobra. Dahil gusto mong ibahagi yung meron ka na ibigay ng Diyos na pagpapala sa iyo. Not only the financial, ang oras mo, ano man yung meron ka, mga kapatid. This is not about, hindi lang ito patungkol sa pera. Ang pagpapala ito, mga kapatid, na tinanggap natin sa Panginoong Diyos. Sabi niya, the person who gives is the one who has been captured by the gospel of Christ. Dahil, in-acknowledge natin ang Panginoong Diyos. Tinanggap natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. And we do not give to keep the church afloat. We do not give for the pastor, mga kapatid. We do not give for appearance. We give because of the love of Jesus that is in our heart. Yun yung importante, mga kapatid. So there is no excuse not to give if we have known the grace of God. Pag malaman natin, mga kapatid, kung ma-acknowledge natin, kung tanggap natin na sa atin ang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, wala na tayo, hindi na tayo dapat kailangan na sabihan pa na magbigay. Kundi magbigay tayo doon sa beyond doon sa meron tayo. Far more. Beyond, mga kapatid, doon sa binigay ng Diyos na pagpapala sa iyo.
Hindi mo maisipan ng mag-save sa bangko. Hindi mo maisipan ng para sa sarili mo, mga kapatid. Sapat na para ibigay mo ito sa tao. Amen? Sa mga nangangailangan. Isipin natin, mga kapatid, maraming nangangailangan, maraming nagugutom, maraming kailangan tayo, mga kapatid. Dahil meron tayong trabaho. Mga iba walang trabaho, hindi kumakain. Tayo ang kailangan, mga kapatid, na gagamitin ng Diyos. Amen? Amen po. Hallelujah. Tayo po ito kayo, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Jesus. Father God. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, hindi kami, Lord, karapat-dapat sa iyo, Panginoon. But even, Lord, to mention your name, Jesus, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Minsan, O Lord, meron kaming hindi ka namin, Lord, pinapansin, O God. Minsan, Lord, nagagamit namin yung kaisipan namin na hindi ka man ito malugod, ang puso namin, Lord, na hindi ka man malugod, Panginoon. But Lord, we are here tonight, O God, na humingi sa iyo, Panginoon, ng kalinisan, Panginoon. Sana mga puso, Lord God, na patungkol sa pagbibigay, O Lord God, na walang hadlang. Bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng puso na patungkol sa pagbibigay, Lord God, na hindi hadlang sa amin, na anong meron kami, Panginoon. Dahil nag-alala namin na ito'y hadlang, Panginoon, sa pagbibigay namin. Tapos, Lord God, ang mensahe mo, Lord, na pinakita mo sa amin, nilatag mo sa harapan namin, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Lord God, na ilagay mo ito sa aming mga puso, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng puso na katulad, Lord God, ng mga tao sa kasunod na Panginoon. Na kung saan, Lord God, na kung ano man ang pinadala silang kahirapan, Panginoon, ano man ang ganang silang buhay, Lord God, hindi sila, Lord, nagyabang, hindi sila, Lord God, hindi sila pinagkaitan, Lord, pinagkain. Ang kanilang mga meron sila, Lord, na mga ari-arian, Panginoon, pagpos, Lord God, ibinigay nila ito, Lord God, dahil sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo rin kami, Lord God, ng ganong puso, Lord, dahil ang ipapakita, Panginoon, kung ikaw, Panginoon. Lord, maraming salamat na hindi sila, Lord, nagreklamo, Panginoon Diyos, na yung matitirang ibinigay nila, ay yung pamumuhay na pamuhay nila, Panginoon Diyos. But Lord, maraming salamat dahil pinakita nito sa amin, Panginoon Diyos, na hindi hadlang na naman meron kami, Panginoon Diyos, na sinasab sa buhay. Tapos, Lord God, I pray, bigyan mo kami ng puso na handang ibigay, Lord, sa iyo ang lahat. Ang puso, Lord God, hindi ito, Lord God, nagreklamo, Panginoon Diyos. Hindi ito mo nagpapalo, Panginoon Diyos.